Pumasok na tayo sa loob. Ipapakuha ko na lang ang maleta sa kotse. Sa guest room ka matutulog, sabi ni Lucif kay Angela. Rose, hintayin mo ko. At may pag-uusapan tayo. May gusto kong sabihin. Baling ito sa kanya. Tila sinakmalang puso niya. Heto na bang wakas ng kanilang ugnayan? Pero hindi ba't ito naman ang nais niyang mangyari? Ilang lakad at ikot ang nagawa niya sa garden. Mukhang napasarap ang pag-aayos ng gamit ng dalawa. Pilit niyang winaksi ang pangit na imahe sa kanyang isip. Malamang naglalambingan ng dalawa. Matagal na hindi nagkitang mga to. Napakaligalig niya. Nalaman niyang buntis siya. Tapos ngayon naman ay bumalik mula sa hukay si Angela. Naramdaman niya ang matinding kabog sa kanyang dibdib. May hindi maipaliwanag na kirot. Nakita niyang pagdating na si Lucif. Niyaya siya nito sa upuang kahoy. Ilang minuto nang lumilipas ay wala pa ring nagsasalita sa kanilang dalawa. Rose, kailangan nating mag-usap. May kailangan ako sabihin. Ang mga salita ni Lucif ay tumagos sa kanyang kaluluwa at parang may bigat na dumagan sa kanyang dibdib. Anong sasabihin mo? Tanong niya kahit pa na alam niya nang gusto nitong iparating. Rose, malungkot na sumagot ang asawa. Bumalik na si Angela. Sa tingin ko, kailangan na nating maghiwalay. Itigil na natin ang pagsasama natin bilang mag-asawa. Magpa-file ako ng annulment para mapawalang bisang kasal natin. Pansamantalang huminto sa pagtibok ang puso niya. Nawala ng lakas ang kanyang katawan. Si Angela na nagmamay-ari ng puso ni Lucif ay nagbalik na. Wala na siyang puwang sa buhay nito. Pasensya na, I didn't mean this to happen. Hindi ko gustong saktan ka. Sagot nito, ang tinig ay puno ng pag-atubilit pag-aalala. Papadaliin niyang pagpapaalam nito sa kanya. Ngumiti siya ng maluwag. Akala ko, hindi mo maalalang sinabi mo na tanging pagbabalik ni Angela ang makakapagpalaya sa akin. Finally, I'm free. Anyang itinaas pa ng dalawang kamay sa langit. Hindi ka galit? Hindi. Ano ka ba? Ang saya ko nga na makakalaya na ako sa'yo. Magkakaroon na ako ng pagkakataong harapin ang buhay na gusto ko. Ani ang muling umupo sa tabi nito. Bakit ka umiiyak? Ha? Napuwing ako para may insektong pumasok sa mata ko. Ani ang agad na kinusot ang mata upang maawat ang luhang nag-aambang pumatak. Masyado na siyang madaming pinagdaanan. Hindi ang breakup na to ang gugupo sa kanya. Huwag mong itago kung nasaktan na naman kita. Bibigyan kita ng malaking halaga. Pati ang restaurant ay pinapatayo ko para sa'yo matatapos na. Pwede ka pa rin magpatuloy sa pagtatrabaho sa LD Corporation. Susustentuhan kita at ang pamilya mo. Hindi na kailangan. Malaki ang naitulong mo sa akin noon at ngayon sa pagbabayad ng utang ng tatay ko. Pinag-aral mo din ng kapatid ko. I insist, magsabi ka lang kung may kailangan ka sa akin. Handa akong ibigay anuman ang nais mo. Pakiramdam niya'y natanggal ang tanikalang nag-uugnay sa kanila ni Lucif. Malaya na siya, ngunit bakit tila ayaw niyang lumayo sa asawa? Bakit gusto niyang magmakaawa na piliin siya, na siya na lang ang mahalin nito? Ang bigat ng katahimikan sumunod ay kasunod ng pagkawasak ng mundo niya. Her heart was broken into pieces again. Durog na naman. Hindi niya alam kung paano pupulutin at bubuuin muli. Lucif, wala akong ibang hiling kundi ang mapatawad at makalaya sa manipulasyon mo. Huwag kang mag-guilty. Masaya ako na makalayan at masaya ako para sa'yo. Finally, you can be with the woman that you love. Sino mag-aakalang buhay pang babaeng minamahal mo? Ani ang hindi namamalayang tumatawa siya pero umaagos ang luha sa mga mata. Biglang bumuhos ang ulan. Buti na lang at naitago niya ang pagbalong ng luha sa mga mata. Tumayo si Lucif. Tara na sa loob. Mauna ka na. Biglang gusto kong maligo sa ulan. Libangan ko talagang maligo sa ulan. Last time nagkasakit ka nga. Pumasok ka na. Hinila siya nito. Mauna ka na. Papanoorin ko lang ang ulan. Ani ang hindi tumitigil ng luha sa pagpatak. Pero this time hindi halata dahil basa ang kanyang muka. Bakit mo tinatago kung nasasaktan ka? Lucif, ang kulit mo. Hindi ako nasasaktan. Hindi ako galit. Actually, wala akong nararamdaman na negatibong emosyon. Maniwala ka, masaya ako. Ani ang mas niluwagan pa ang ngiti upang makumbinsi ang kaharap. Sinungaling ka. Sabi mo mahal mo ko. Kung mahal mo ko, tsak na masakit sa'yo na alis ka na sa mansyon. Masakit na maghihiwalay na tayo ng tuluyan. May aaminin ako. Nagsinungaling ako sa'yo nang sinabi kong mahal kita. Nadinig ko kasi ang usapan niyo ni Kurt. Sabi mo, pinapakitaan mo lang ako ng maganda to make me fall for you. Para mahalin kita ulit at masaktan mo ko.
Palabas lang din ang sinabi kong mahal kita. Matagal na ako naka-move on. Hindi na kita mahal. Ikaw, mahal mo pa ba si Angela? Mahalaga si Angela at malaki ang utang na loob ko sa kanya. Hindi niya na inulit ang tanong kahit hindi naman ito sinagot ni Lucif. Alam naman niya ang sagot. Pumasok ka na sa loob. Baka hinihintay ka na ni Angela. Dito lang muna ako sa labas. Kinabig siya ni Lucif. Nagtamang kanilang mga mata. Ngunit agad din siya nitong pinakawalan. Ipapahatid na kita bukas sa driver. Pumasok ka pa din sa opisina. Hindi na ako papasok simula bukas. Hindi mo na ako makikita. Relasyon lang natin bilang mag-asawang pinuputol ko. Pwede ka pa din magtrabaho. Gusto pa din kitang makita araw-araw. Tumawa siya ng malakas. Mas mainam na hindi na tayo magkita. Madaming panahon nang nawala sa inyo ni Angela. Sa kanya ka mag-focus. Mahalin mo siya kagaya ng dati. Basta, pumasok ka sa opisina. Kailangan ka ng kumpanya. Nagsisimula ng limited edition project. Hindi mo pwedeng basta itong bitawan. Alalahanin mo na may kontrata kang pinirmahan. Kaya pala siya nito pinipilit pumasok ay dahil sa talent niya at sa project na mabibitin kung sakaling aalis siya ng biglaan. Hindi kumibo si Rosalie. Hindi niya alam kung tatagal siya na makasama pa si Lucif. Kapag hindi mo tinapos ang project, hindi kita hayaang makaalis, Rose. Just finish the project. Nakikiusap ako sa'yo. Huminga siya ng malalim. Mukhang wala na naman siyang kawala. Sige, tatapusin ko limited edition project. 1 buwan lang naman ang mahigit at tapos na. Ani ang napahawak sa tiyan. 4 weeks pa lang naman ang tiyan niya. Hindi pa naman siguro magiging halata kung mananatili siya na 1 buwan pa. Rose, I'm sorry. I'll make sure that you will have a good life. Kailangan ko to pa rin ang pangako ko kay Angela. Malaki ang naging pagkukulang ko sa kanya. Shh! Tapusin na natin ang usapang ito. Iisa lang naman ang papatunguhan. I understand na nagbalik ng babaeng minamahal mo. Masaya ko para sa'yo. Ako naman, makakapagsimula ng panibagong buhay. Pero may request ako. Huwag mo na akong kakausapin o lalapitan. Para mas madali ang lahat. Nakakahiya kay Angela. Pumasok ka na sa loob. Magpapahangin lang ako. Tumalikod na si Lucifer. Sinalo niyang ulan sa palad. Heto, tumiiyak na naman siya. Akala niya noon, naka-move on na siya. Pero bakit mas masakit ngayon? Pero nagawa niya noon, magagawa niya ulit ngayon ng makalimot. Hindi siya maaring malungkot ng matagal, baka maapektuhan ng bata sa kanyang tiyan. After 1 month, ay aalis na siya. Paplanuhin niya ulit ang buhay, baka umuwi na lamang sila ng probinsya. Madaling araw na nakaupo pa rin siya sa labas ng mansyon, para na siyang itinulos na kandila. Pumasok siya sa loob, naabutan niya si Elvis na kumukuha ng tubig sa ref. Rose, okay ka lang? Ani itong nag-aalala. Hindi ako okay. Ani ang malatat na laglag ang balikat. Kailangan mo ba ng kausap? Nakita kong dinala ng magaling mong asawang ex-girlfriend niya. Gago talaga. Ihatid mo ako kay Lena. Ani ang humalagpos ng lahat ng emosyon at bumulang halit ng iyak. Napayakap siya kay Elvis. Siraulo talaga si Lucif. Sige, ihahatid kita. Habang nasa biyahe ay kung ano-anong pumapasok sa isip niya. Kayanin-kaya niyang itaguyod ang anak na mag-isa. Itatago niyang bata. Ayaw niya ng magulong buhay. Hindi na din naman siya tsak na hanapin ni Lucif dahil nagbalik na si Angela. Nakarating na sila sa apartment ni Lena. Bes, anong nangyari sa'yo? Bakit basa ka na naman? Bungad ni Lena. Iniwan na siya ni Elvis. Ramdam na may tension din ng dalawa. Bes, maghihiwalay na kami ni Lucif. Bumalik na si Angela. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ha? Teka, paanong babalik si Angela? Hindi ba't namatay sa aksidente? Kakambal daw niyang namatay at hindi siya. Ha? Bakit? Hindi siya nagpakita kay Lucif kung buhay pa siya. Hindi ko alam ang buong istorya pero na-aksidente daw at nagka-amnesia. Wow ha? Parang drama sa pelikula. Pero hindi ako naniniwala. May jowa siya noon na dahilan kung bakit ayaw niyang patali kay Lucif. Natatandaan ko na plano nilang tumakas sa pamilya niya. Anyway, wala na ako magagawa. Kinausap na ako ni Lucif at nakipaghiwalay na. Aayusin niya ng annulment namin. Aniya na bumabalong na naman ang mga luha sa pisngi. Hinagod ng kaibigan ng kanyang likod. Hindi to nagsasalita, tinihintay na kumalma siya. Sa isang banda, isipin mo na lang na nakalaya ka na sa galit at paghihiganti ni Lucif. Magagawa mo ng mga bagay na gusto mong gawin. Kaso gusto pa niyang ipatapos sa akin ang limited edition project. Bakit ka pa babalik sa kumpanya? Makikita mo lang siya araw-araw. Saka ang daming chismosa. May inis ka lang. Tatapusin ko ang trabaho tapos lalayo na ako.
Pwede namang ilipat ang table ko kasama ng ibang empleyado para hindi ko siya makita. Masokista ka talaga. Gustong-gusto mo na sinasaktan ang sarili mo. Baka gipitin niya ako kapag hindi ako pumayag. Lilinawin ko sa kanyang lahat bago ko umalis. Hanga ako sa tapang mo. Madaming lalaki nagkakagusto sa'yo. Hindi lang si Lucif ang lalaki sa mundo. Mahahanap ko rin ng para sa'yo. Lena, buntis ako. Amin niya sa kaibigan. Sumabog na naman ang emosyon niya. Ha? Ang puso kong hindi kinakaya ng mga sinasabi mo sa akin. Alam ba ni Lucif ang kalagayan mo? Hindi pa't wala na akong planong ipaalam pa sa kanya. Alam mo bang sinasabi mo? Tagapagmana ng mga Donovan ang dinadala mo't hindi mo pwedeng ipagkait sa batang karapatan niya. Ayoko na magkagulo pa. Parang hindi mo kilalang pamilya ni Lucif. Ayokong apihin nilang anak ko. Hindi ako mayaman pero sisiguraduhin kong mapupunuan ko ng pagmamahal ang anak ko. Kaya makikiusap ako sa iyo na ilihim na muna natin ang kalagayan ko. Nag-iisip pa ako ng plano. Sige, susuportahan kita kahit na ano pang maging desisyon mo. Magdamag siyang umiyak pero binigay naman ng matagal niyang hiling. Ang makalaya na sa asawa, ngayon ay makakapag-umpisa siya. Mas madali kung mag-isa siya pero may bata nang aasa sa kanya. Pakiramdam niya ay mas lalo siyang lumakas. Mali ang ginawang katangahang umasa siya na may tsansa na siya kay Lucif. Pumasok siya kinabukasan na napakaaga at nagpatulong sa staff na ibaba ang gamit niya. Bumaba na siya sa design department kung saan nandun si Lena bilang head. Namumugtong mga mata niya kaya nakashade siya. Hindi pa umiinit ang puwet niya ay nadinig niya ng boses ni Lucif na hinahanap siya. Niyuko niya ang ulo. Kahit na makuba siya, wag lang makita nito kaso lahat ng kasamahan niya na ituro na siya. Hindi nagpupunta ang CEO sa mga department. Nakikita lang ito kapag may general meeting. Dahil sa katahimikan ay dinig niyang bawat takbang ni Lucif na papalapit sa kanya. Bakit ka bumaba dito? Bumalik ka. Mahinang salita nito, ngunit tila batingaw sa tenga niya. Dito ang department ko at isa pa, madalas kaming may meeting. Hindi ako babalik, matigas niyang sabi. Gusto mo bang kargahin kita? Anitong nilapit ang mukha sa mukha niya. Naikuyom ni Rosalie ang kamao sa pagpipigil na sagutin si Lucif sa harapan ng mga kasamahan. Nandito ako para tapusin ang trabaho ko. At kung gusto mo nang maging productive ako ay hayaan mo ko dito. Nga pala, pakipirmahan. Mahinang niyang sabi sabay abot ng kasunduan na ginawa niya na nagsasabing kapag natapos ang limited edition project ay pinapayagan na siya na hindi tapusin ang pinirmahang kontrata at hindi na siya guguluhin pa ni Lucif. Sa pagtatapos ng project ay tapos na rin ang ugnayan nilang dalawa. Pipirmahan ko sa opisina ko. Sumunod ka sa akin. Wala akong dalang ballpen. Anitong lumakad na palayo dala ang papel. Sabay-sabay na nag-abot ng ballpen ng lahat ng empleyado. Heto ang ballpen, Sir Lucif. Thank you pero babasahin ko pa ng bago pirmahan. Sabi nitong lumabas na, mabigat ang paa na sumunod siya sa opisina nito. Papasok na siya sa elevator ay may humila sa kanya. Si Angela. Rosalie, mag-usap tayo. Babawiin ko ng sa akin. Huwag kang magkakamali na isumbong ako kay Lucif. Malilintikan ka. Baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko sa'yo at sa pamilya mo. Nangalit ang ngipin niya sa banta nito. Angela, wala akong pakialam sa'yo. Wala din akong plano na manggulo. Kung alam mo lang ang pinagdaanan ko sa kamay ni Lucif, dahil sa drama mo kunwari patay ka na. Pati buhay ng kakambal mo, nagawa mong isakripisyo. Baliw ang kapatid ko. Hindi siya kawalan sa lipunan. Kesa naman panay ang laslas at inom niya ng lason, tinulungan ko pa nga siya dahil ayaw niya ng mabuhay. Napakasama mo. Umiling siya takmang aalis. Hinabol siya nito. Don't you ever tell Lucif our secrets nun. Sinabi ko na dati pero hindi naman niya ako pinaniwalaan. Huwag kang mag-alala. Hiwalay na kami. Kinausap niya ako kagabi. Kaya bitawan mo ko. Ani ang binawi ang pulusuhan. Bakit nandito ka pa? Find another job. Umalis ka dito. Do me a favor. Kausapin mo si Lucif na pakawalan na ako. Siya ang may gusto na magtrabaho pa ako sa LD Corporation. Wait, dahil ba sa designs mo? Mas magaling pa ako sa'yo. Yun pala. Sige, ikaw nang manguna sa project. Kakausapin ko si Lucif. Kaso, baka ayaw niya na mapagod ako. Alam mo naman kung gaano niya ako kamahal. Maiba ako. Saan nga pala kayo nagtago ng boyfriend mo? Iniwan ka na ba niya? Kaya bumalik ka kay Lucifer? Tumahimik ka! Anitong akmang sasapalis siya ngunit napigil niya. Inundayan niya ito ng malakas sa sampal. Kulang pa yan sa mga nangyari sa akin dahil sa drama mo. You're a witch! Makakarating kay Lucif ang ginawa mo!
Sabi nito sabay sabunot sa kanya. Mabilis siyang nakaiwas. Isa ulit na sampal ang pinatikim niya na inabutan ni Lucif. Rose, tama na yan. Bakit mo sinasaktan si Angela? Biglang pagagulhol ng babae at yumakap kay Lucif. Tumaas ang isang kilay niya. Rose, apologize to Angela. Tila wala siyang nadinig at tumakbang palayo. Tumigil siya at muling humarap. Napirmahan na bang agreement? Babalikan ko mamaya. Ani yan na umalis na. Nakahinga lang siya ng maluwag na makabalik sa mesa. Rose, grabe ang chismis sa pagbabalik ni Angela. Ani Lena habang nagliligpit siya. Nakakagulat naman talaga na buhay pa pala siya. Dito din siya nagtatrabaho bilang designer noon. Huwag ka nang magulat kung kuhanin niya sa'yo ang posisyon bilang head ng design. Okay lang din naman. Baka sumabay na ako na mag-resign sa'yo. Ha? Teka, pangarap mong posisyon na yan ha. May problema ba kayo ni Elvis? Binubuli ka ba niya? Hindi naman, pero ayoko na ding lumalim ang relasyon namin na walang label. Tamang desisyon mo. Balik na lang tayo sa probinsya o sa ibang lugar na magtrabaho. Nadidinig mo bang sinasabi ng iba tungkol sa'yo? Sus, sanay na ako sa chismis. Anyway, hindi ko mapipigil kung ano man ang iniisip nila tungkol sa akin. Busy ako para idagdag pa sila sa alalahanin ko. Saka, alam mo naman ang chismis. Huli kang makakaalam kung ano man ang sinasabi nila. Rose, bakit hindi mo ipinaglaban si Lucifer? Kasal kayo, tapos pinandilatan niyang kaibigan bago pa matapos ang sasabihin. Agad naman itong itinikom ang bibig. Anong ipaglalaban ko? Nakapili na siya matagal na. Actually, ginawa niya akong pamalit kay Angela. Dumating na to, kaya hindi niya na ako kailangan. Kung sakaling may rewind, uulitin mo ba lahat ng ginawa mo noon? Natahimik siya, tila pelikula nag-flashback ang lahat na naging karanasan niya sa piling ni Lucif. Oo ang sagot ng puso niya, ngunit hindi ng kanyang utak, umiling na lang siya. Matatakasan bang kapalaran, pero lahat ng karanasan natin, maganda o pangit, panigurado may natututunan tayo. Actually, naging malakas ako dahil sa mga pinagdaanan ko. Sa ngayon puno ng pag-asang puso ko. Excited na ako sa bagong buhay na tatahakin ko kasama ang ang inaplos ang tiyan. Kaya sa'yo ko. Sa kabila ng mga mapait na naranasan mo ay positibo pa din ang tingin mo sa buhay. Wala namang dapat sisihin sa mga nangyayari sa akin kundi ang mga maling desisyong ginawa ko. Kung susuriin ko, ako may kasalanan kung bakit napasok ako sa ganitong sitwasyon. May punto ka, lahat na nangyayari sa buhay natin ay tayong responsable. Hindi dapat manisi ng ibang tao. Correct? Paano? Mauna na ako umuwi? Sige, ingat ka. Ikamusta mo ako kay Tatay Marlon at Pablo? Tumango siya sa kaibigan. Tumunog ang kanyang phone, nakita niyang pangalan ni Lucif. Hindi niya sinagot ang tawag. Dinampot niyang bag at lumabas na. As usual, dahil mainit ang isyu ng pagbabalik ni Angela, madaming matang nakasunod sa paglakad niya. Nakarating siya sa labas ng gusali. Muling tumunog ang kanyang phone. Kinansel niya ang tawag. Naglalakad siya patungo sa waiting shed nang may biglang pumaradang kotse sa gilid niya. Bumusina to. Si Lucif na naman. Umikot ang mata niya. Get into the car. Anito ng ibabang bintana. Pinagpatuloy niyang paglalakad. Ang sabi ko, sumakay ka. Ulit nito. Napahinto siya at lumapit sa kotse. Lumapit si Rosalie sa kotse ni Lucif. Alam ba ni Angela na kinukulit mo ko? Wala ka ng dahilan para lumapit sa akin. Get into the car. Irritableng sabi ni Lucif. Sa halip na sumunod ay tinaas niyang middle finger. Pinalaya siya sa mansyon tapos ginugulo siya ngayon. Naglakad siya ng mabilis at hindi pinansin ang tawag nito nang biglang na-shoot sa butas ang high-heeled shoes niya. Bilis naman ang karma niya samantalang ibang tao masamang ginagawa sa kapwa ni hindi man lang madapa ng unang muka. Life is unfair. She should get used to it. Nasalo siya ni Lucif. Nagpumiglas siya, tinakbang ang paa, ngunit namilipit siya sa sakit. Napakapit siya sa braso nito. Kinarga siya nito sa waiting shed. Hinilot itong kanyang paa, napatitig siya dito. Muli siyang binuhat at ipinasok sa loob ng kotse. Saan po tayo? Ani Kurt na may pilong ngiti sa labi. Sa kondo, sagot ni Lucif. Bakit sa kondo? Ayoko. Naalarma siya. Ayaw niya magsolo kasama at baka kung saan na naman sila makarating. Hihilutin ko lang ang paa mo at may pag-uusapan tayo. Hindi na. Okay na ako. Kurt, ihinto mong kotse. Mabilis tinapakan itong gas upang huminto. Kurt, sa kondo tayo. Umandar sila ulit. Ihinto mong kotse. Bababa ako. Inawat siya ni Lucif. Huminga siya ng malalim. Lucif, para saan? Bakit kailangang pahirapan mo ko? Hindi ka ba titigil sa paglalaro sa damdamin ko? Nalalaki ang butas ng ilong niya.
Gagamutin ko lang ang paa mo. Ang dami mo na sinasabi. Lucif, ayoko na makausap ka pa. Kung pwede nga lang, wag na kitang makita. Relasyon lang nating mag-asawang matatapos. We can be friends. Tama, pwede tayong maging magkaibigan. Tutulungan kita sa karir mo. Napatitik siya sa dating asawa. Gusto pa silang maging friends. Ano, friends with benefits. Gago din. Kailangan niya makaisip ng paraan upang tantanan na ito. Dahil habang nakikita niya si Lucif, ay mas mahirap ang paglimot. Okay, pwede tayo maging magkaibigan, pero nakikiusap ako. Nabigyan mo ko ng panahong makalimot sa mga nangyari. Huwag mo muna akong lapitan at kausapin. Pinigil niya ang luhang nagbabadyang pumatak. Sige, naunawaan ko. Ihahatid ka na lang namin. Mahinang sabi ni Lucif. Hindi na. Kurt, ibaba mo ako sa waiting shed. Sumunod naman ito at buti na lang at hindi na siya hinabol ni Lucif. Pinilit niya maglakad ng diretso kahit na medyo makirot pang mga paan niya. Kinabukasan ay pumasok siya ng maaga. Nagulat pa siya sa bulaklak na nasa kanyang table. Rose na iba't iba ang kulay. 3 dosena yata sa dami. Wala namang nakalagay na pangalan kung kanino galing at baka nagkamali lang din ang lagay sa table niya. Kinuha niyang bulaklak at nilagay sa pantry area. May sumungaw naman na delivery man. Sino po si Miss Rosalie? May food delivery po. Kuya, hindi ako nagpapadeliver. Aniya, pakireceive na lang po sa inyo po nakapangalan. Baka po galing sa boyfriend niyo. Ay, hindi ko kilala nagpadala. Hindi ko po tatanggapin. Bayad na po ito, ma'am. Sus, Rose. Good for all the people in the department to. Pirmahan mo na tapos kakainin natin, sabi ni Tina na pinakamadaldal niyang kasama. Kinuha na nitong pagkain. Wala siyang nagawa kung hindi ang pumirma. Bahala kayo kapag may lason yan. Walang matitirang gagawa sa departamento natin. Wala. Mukhang safe naman. Mainit pa nga, sabi ni Tina at nagsunuran na sa pantry ang lahat. Bumalik siya sa table. Umikot ang paningin niya. Umupo na muna siya. Maya-maya naman ay hindi niya nagustuhan ang amoy ng pagkain. Napatakbo siya sa comfort room at hindi niya napigil ang sariling masuka. Napasinghap ang 3 kasamahan. Rose, bakit ka nagsusuka? Masama bang pakiramdam mo? Ani Kim, ang pinakamatanda sa kanila. Rose, buntis ka ba? Sinong ama? Ani Tina na binatukan ni Lena. Namutla siya. Walang ibang dapat na makaalam na nagdadalang tao siya. Kung hindi ay malaking gulo. May buntis bang may regla, ha? Heto't pinakuha mong napkin. Ani Lena upang pagtakpan siya. Bumalik siya sa trabaho upang makarami ng gawa ngayon. Ilang araw nang hindi gumagana ang utak niya. Hindi pa niya natatapos ang ilang detalye, inaantok na siya. Bigla niyang naisipang kumain ng manggang hilaw. Tinawag niya ang cleaner at inutusang bumili ng mangga. Tumunog ang kanyang phone, hindi niya pinansin ang tawag ni Lucif. May kumatok na 2 babaeng nagpakilalang galing sa manufacturing at gusto daw ipasukat sa kanyang sapatos. Miss, sigurado ba kayong sa akin isusukat yan? Yes po, design po ito ni Sir Lucif para sa inyo. Magandang design ng sapatos. Si Lucif ang pinakamagaling na designer ng men's shoes. Nakakagulat na kaya din itong gumawa ng pambabae. Dahil lang natapilok siya kahapon ay nagpagawa ito ng sapatos. Nagkataon lang siguro. Umupo siya upang isukat para matapos na. Kahapon po niya pinadalang design tapos binigyan kami ng 24 oras para matapos ang napaka-comfy na sapatos na magagamit nyo. Anang babae na para bang nabasang isip niya habang nakatitig sa elegante ngunit flat na sapatos. Perfect! Aning bariton ng boses na kahit hindi niya iangat ang ulo ay alam niyang boses ni Lucif. Lumuhod ito at sinuot sa kanyang isa pang pares ng sapatos. Masuyo nitong itinaas ang paa niya. Napalinga siya at nakitang mga kasama na tila nanonood ng teleserye habang nakatunghay sa kanila. Pakiramdam niya siya sa Cinderella. Tila tumigil ang mundo na magtamang mga mata nila. Ngunit saglit lamang dahil may dumating na kontrabidang halimaw. Hello guys! Magsisimula na ako magtrabaho dito. Bati ni Angela. Maganda ito na tila bararampa. Tumayo si Lucif at agatong kumapit sa braso ng lalaki. And guess what? Invited ang lahat sa nalalapit na kasal namin. Miss Angela, kasal pa po sila ni Rose. Ibig po sabihin, kabit kayo. Sabi ni Tina na kaagad tinakpan ng bibig ng mga kasama. Muntik nitong bumulagta sa talas ng tingin ni Angela. Ano kayang gagawin ni Rosalie ngayong tila hindi siya titigilan ni Angela? Mawala lang siya sa landas nito. Tuluyan na kayang magpaubaya si Rosalie? O ipaglalaban niyang karapatan niya bilang siyang legal na asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.